Ang laban ng advanced sword following the mind. Paano naging ganoon kataas ang kanyang sword technique? Hindi. Mas mataas ako sa kanya ng 3 malalaking realms. Tiyak na matatalo ko siya, pagpapakalma ni Feng Zilin sa sarili. Feng Zilin, talo ka na, sumugod si Zhang Ruchen. Huwag mo akong maliitin. Pagbabayarin kita, ganti ni Feng Zilin. Shen Xingqiu. Isang higanting haligi ng tubig mula sa itaas ang bumagsak patungo kay Feng Zilin. Naku po. Hindi na ako makakaiwas. Bumagsak ang haligi ng tubig, nilamon si Feng Zilin sa loob. Feng Zilin, talo ka na. Sinabi kong hindi kita papatayin. Gusto ko lang ipaghiganti ang ika-4 na kapatid. Sa nasaksihang pagpapakitang ito, ang mga tao sa ibaba ay labis na nagulat. Tunay niyang isa siyang taong marunong manggulat ng iba. Diyos ko! Si Zhang Ruchen, isang bagong mag-aaral, ay nagawang talunin si Feng Zilin. Sa panig ni Elder Suto, ang pawis niya ay tumutulo na parang ulan. Mahigit 1 buwan pa lang siyang nag-aaral, ngunit nagkaroon na siya ng ganitong nakakatakot na pag-unlad. Hindi na talaga pwedeng hayaan ang taong ito. Kung hindi, magiging isang mahirap na hadlang siya sa plano ng Commandery Prince na pabagsakin ang Yunwu Commandery. Binali ko lang ang 2 kamay mo noon. Wala ka namang tutol doon ngayon, hindi ba, sabi ni Zhang Ruchen. Teka li. Bulong ni Feng Zilin. Bigla siyang gumapang at yumuko kay Zhang Ruchen. Salamat sa hindi pagpatay sa akin. Nang makita ito, galit na sumigaw si Hu Jing. Basurang ito. Paano ka nakuhang lumuhod sa prinsipe ng kaaway na bansa? Bumalik ka na para sa prinsipeng ito. Sobrang nakakahiya. Ang dangal ng Sifang Commandery, tuluyan mo ng sinira. Nakakahiya ba? Tinatanggal ko lang ang mga hadlang para sa Sifang Commandery. Biglang may inilabas siyang isang laso na karayom at itinutok kay Zhang Ruchen. Tunay niyang mabuting magkapatid. Parehong gumagamit ng ganitong klaseng pataksil na atake. Ikaw na ang tumanggap nito. Hinawi ni Zhang Ruchen ang espada, pabalik na tumama ang laso na karayom, dumiretso sa mata ni Feng Zilin. Prince Hu Jing, tulungan mo ako. Sa sobrang sakit, tumakbo siya palabas ng plataporma. Nahulog siya sa mga bakal na tulos sa ibaba at namatay agad. Gusto ko lang siyang bigyan ng leksyon, hindi ko gustong patayin siya. Ngunit ito na siguro ang kalooban ng langit. Bagamat mayabang at arogante si Feng Zilin, hindi karapat-dapat sa kamatayan ang kanyang kasalanan. Mapapabuntong hininga na lang ako. Hindi ko inaasahan na kayang lumampas ni Zhang Ruchen sa kanyang antas para talunin ang kalaban. Ang numero 1 bagong mag-aaral karapat-dapat na siya. Ano na, Senior Sister Chen? Pinatawad mo na si Zhang Ruchen ng isang buhay, kailangan mong tuparin ang iyong salita, muling pang-aasar ni Duan Muya. Zhang Ruchen, sino ka ba talaga? Hindi maikakaila, nagtagumpay kang makuha ang aking kuryosidad, naisip ni Huang Yanchen. Napakagaling ng Ninth Prince, hiyawan ng mga taga-Yunwu Commandery. Nandito ang Ninth Prince, tingnan natin kung sino pa ang mga ngahas na apihin ang mga mag-aaral ng Yunwu Commandery. Ninth Prince, ang pagkamatay ni Feng Zilin ay dahil sa sarili niyang kagagawan. Hindi mo kailangang mag-alala. Si Feng Zilin ay mayabang, nararapat lang sa kanya ang parusa. Ang prinsipe ay kumilos lamang ayon sa kalooban ng langit, bakit kailangang makonsensya, sabi ni Zixi. Kung patay na si Feng Zilin, tapos na ang usapang ito. Magsialis na ang lahat. Basurang Feng Zilin, tunay ng basura. Kahit si Zhang Ruchen hindi niya mapatay, galit na sabi ni Hu Jing. Hindi ko siya mapapalampas. Tulungan mo akong ipaalam kay ama na mag-imbita ng mga bihasang asasin sa mansyon. Hindi ako naniniwalang hindi ko siya mapapatay. Ilang araw ang lumipas, ipinatawag si Zhang Ruchen ng headmaster ng West Campus. Nagbibigay galang sa headmaster. Zhang Ruchen, alam mo ba kung bakit ako mismo ang nasa akademi para magsagawa ng pagsusulit at maghanap ng talento bago kita nakilala? Hindi po alam ng estudyante. Bawat batch ng mga estudyanteng tinatanggap, ang unang hakbang ay ang potensyal na pagtanggap sa kanila ng Vice Headmaster bilang mga direct disciple. Ang mga bagong mag-aaral na may magandang potensyal, ako mismo ang personal na tumatanggap bilang disipulo. Ang iyong ipinamalas sa Saint Tower ay napakahusay. Nalampasan mo ang 3 sublevels ng 3 pagsubok at tinalo mo ang projection ni Luoxu na kapareho mo ng realm noon. Alam po pala ng headmaster ang nangyari sa Saint Tower. Isang mahalagang lugar tulad ng Saint Tower, paanong 2 batang babae lang ang makakapagbantay noon? May mga sikreto pang hindi alam ng 2 batang iyon. Ngunit sumasang-ayon din ako sa ginawa nila. Kung hindi ka nila pinigilan noon, ako mismo ang lalabas para pigilan kang umakyat sa ika-4 na palapag. Nag-aalala po ba ang headmaster na kung masyadong maganda ang aking ipinakita ay mapapaslang ako? Sa mga nakaraang taon, ang black market at ang Muon Worship Demonic Sect ay patuloy na nakakapasok.
Ang Academy ay hindi rin ganap na ligtas. Maging sa matataas na opisyal ng Academy, may mga espiya sila. Narinig ko na pong nabanggit ni Ama na ang mga assassin ng black market ay isinilang para paslangin ang mga henyo. Kaya't ang pag-antala ng headmaster sa pagtawag sa mga estudyante hindi kaya't ginagamit niya ang mga bagong mag-aaral bilang pain para mahuli ang lahat ng taga-black market at demonic sect na nagkukubli sa West Campus. Tama. Hindi ka naman galit sa akin, di ba? Napag-isipan ko na po ito. Paano po magagalit ang estudyante? Ngunit natunton na po ba ng headmaster ang mga masasamang taong nagkukubli sa West Campus? May mga lead na. Naghihintay na lang na mahuli ang isda sa lambat. Naniniwala akong malapit nang mahuli ang lahat. Zhang Ruchen, ngayon tatanungin kita. Nais mo bang maging direct disciple ko? Ang maging direct disciple ng headmaster ay siyempre napakaganda. Ngunit napakarami kong sikreto sa ngayon, hindi pa pwedeng malaman ng iba, pag-iisip ni Zhang Ruchen. Salamat po sa pagpapahalaga ng headmaster. Ngunit nais ng estudyanteng tahakin ang sarili kong martial path. Kaya sa ngayon, wala pa po akong balak na magkaroon ng guro. Nang marinig ito, tumawa ng malakas ang headmaster. Haha! Ako ang namuno bilang headmaster ng West Campus sa loob ng 34 na taon. 11 beses akong kusang nag-alok na tumanggap ng disipulo. Ikaw ang pangalawang tumanggi sa akin. Sino po ang una? Tanong ni Zhang Ruchen. Iyon ay ang numero 1 henyo ng Dragon Martial Hall, si Luo Shuihan. Gaya nga ng inaasahan siya pala, naisip ni Zhang Ruchen. Zhang Ruchen, kailangan mong maintindihan. Ang mga direct disciple ko ay hindi basta-basta. Sa akin bilang taga-suporta, mas marami kang makukuhang benepisyo. Walang mangangahas na buluhin ka. Nakapagpasya na po ang estudyante. Kahit mahirap at mapait ang hinaharap, hindi ako magsisisi. Kung gayon, hindi na kita pipilitin pa. Ito ay isang patak ng Saint Liquid para sa iyo. Ituring mo na lang itong kabayaran. Saint Liquid. Maraming salamat po, Headmaster. Ang Saint Liquid ay napakahalaga. Sa tulong nito, mas lalakas ang aking martial body. Baka maabot ko pa ang Supreme Pure Realm ng Heaven Realm. Lumipat ang eksena sa gabing iyon. Si Zixi ay tahimik na lumabas. Maya-maya, nagtipon na silang lahat sa harap ng isang misteryosong tao. Nagbibigay galang sa Elder. Ikaw ang bagong mag-aaral ngayong taon? Tanong niya kay Zixi. Opo, Elder. Sa nakalipas na halos 3 buwan, may kabuuang 7 tao ang nag-post ng bounty para sa ulo ni Zhang Ruchen. Ang kabuuan ay umabot na sa 3.3 milyong silver coins. Ang pinakamalaki ay kahapon lang, umabot sa 2 milyong silver coins. Nag-utos ang Division Master, sa loob ng 1 buwan, kailangang mapatay si Zhang Ruchen sa anumang paraan. Bibigyan ko kayo ng 20 araw. Kung hindi niyo magawa sa loob ng panahong ito, ako na mismo ang kikilos. Ganoon pa ring patakaran, hindi pwedeng ibunyag ang pagkakakilanlan. Lahat ng kilos ay dapat sumunod sa aking hudyat. Ngayon, magsialis na kayo. Opo, Elder. Mabilis na naghiwa-hiwalay ang grupo. Sa puntong ito, nagpakita ang misteryosong tao, si Elder Suto. 3.3 milyong silver coins. Hindi maliit na halaga. Tunay ngang mahalaga ang ulo ng batang ito. Kinabukasan, pumunta si Zixi sa Dragon Martial Hall para hanapin si Zhang Ruchen. Junior Sister Zixi, matagal na tayong hindi nagkita. Mukhang malaki na ang itinaas ng iyong cultivation. Sino ang junior sister mo? Ako ang numero 1 bagong mag-aaral, ikaw ang pangalawa. Natural, ako ang senior brother, ikaw ang junior sister. Tamad na akong makipagtalo sa'yo. Pero hindi mo man lang ba ako iimbitahan sa tirahan ng iyong numero 1 prinsipe para maupo? Mukhang may gustong sabihin si Zixi ng pribado, naisip ni Zhang Ruchen. Kaya't pinapasok niya si Zixi. Sa di kalayuan, sa mataas na tour, nakita ni Duan Muya at Huang Yanchen na nagpasok ng babae si Zhang Ruchen sa kanyang tirahan. Ang Mint Prince, tunay ngang isang playboy. Pati bagong mag-aaral na babae, nagagawa niyang akitin. Habang si Huang Yanchen ay halatang iritado na ang mukha. Manyakis na Zhang Ruchen. Senior Sister Chen, talaga bang hindi ka kikilos habang pinapanood mo siyang kasama ng ibang babae? Nararamdaman kong hindi ito patas para sa'yo. Kung hindi ka pupunta, baka may mangyari talaga sa kanila, patuloy na pang-udyok ni Duan Muya. Pupunta ako. Hindi pwedeng hayaan ang manyakis na iyon na sirain ang dangal ng Dragon Martial Hall. Kinuha niya ang kanyang espada at sumugod. Sa loob ng silid, si Zixi ay nagbibigay ng impormasyon kay Zhang Ruchen. Ibig mong sabihin, ang ulo ko sa black market ay umabot na sa 3.3 milyong silver coins, gulat na tanong ni Zhang Ruchen. Ang ulo ng batang ito, hindi ko inaasahan na ganoon kahalaga.
Kung gayon, hindi ba't malaki ang kikitain ko, sabi ni Blackie. Kaya't nakatanggap siya ng isang suntok sa ulo. Ang emperador na ito nagbibiro lang naman. Junior sister, ibinunyag mo ang impormasyon sa akin. Hindi ka ba natatakot na ang mga assassin ng underworld ay magdulot ng panganib sa'yo? Wala akong ibinunyag na anumang impormasyon sa'yo. Pumunta lang ako para sabihin ang halaga ng ulo mo. Kung ganoon, sasabihin ko rin sa iyo ang isang balita. Naghahanda ang Martial Market Academy na linisin ang mga masasamang tao. Mag-ingat ka. Biglang may mga yabag. May tao sa labas na tarantang sabi ni Zixi. Isang malakas na kalabog, nasira ang pinto. Lumitaw si Huang Yanchen. Elan? Maayos ang pananamit ng dalawang ito. Malinaw na walang ginagawang masama. Nagkamali ba ako ng tingin? Lagot na. Ang usapan kanina, tiyak na narinig ni Huang Yanchen. Nasa panganib si Zixi, naisip ni Zhang Ruchen. Kung nabunyag na, kailangan ng kumilos. Hinugot ni Zixi ang kanyang espada at sumugod. Anong ginagawa mo? Sinira ko lang ang pinto, gusto niyo na akong patayin agad, medyo nagulat si Huang Yanchen. Ano? Ang lakas ng pressure na ito. Tumalsik si Zixi. Gusto mong patayin para patahimikin. Mukhang may sikreto kayong hindi pwedeng sabihin. Kailangan kong tulungan si Zixi na makatakas. Hindi ako pwedeng makipagtagalan sa kanya, naisip ni Zhang Ruchen. Sumugod siya mula sa likuran para umatake. Ngunit naharangan ito ng kanyang pananggalang. Manyakis! Napakagaling! Kapag ang isang heaven real martial artist ay handa, kahit hindi siya gumalaw at hayaan akong umatake, hindi ko siya masasaktan. Manyakis! Ginamit mo na naman ang trick na yan. Akala mo ba malilinlang mo pa ako? Zixi, tumakas ka na, sigaw ni Zhang Ruchen. Sinira ni Zixi ang bintana at tumalon palabas. Gusto mong tumakas? Napaka-inosente. Hinabol ni Huang Yanchen. Ngunit hinarangan siya ni Zhang Ruchen. Senior Sister Huang. Napilitan lang talaga ako. Dahil nakaalis na si Junior Sister Z, hindi rin kita kalaban. Kung nais mong i-report ako sa headmaster, handa akong tanggapin ang parusa. Hindi ko kailangang i-report ka sa headmaster. Hindi ako ganoong klaseng makitid ang isip. Ngunit kailangan mong tandaan, mula ngayon, huwag kang basta-basta magdadala ng babae sa Dragon Martial Hall. Huwag mong sirain ang reputasyon dito. Senior Sister Huang, ibig sabihin pinatawad mo na si Junior Sister Z. Ngayong hindi ko kayo nahuli sa akto, pinalampas ko na kayo. Kung may susunod pa, hindi na ako magpapakita ng awa. Wiw! Buti na lang hindi niya natuklasan ang lahat, pinunasan ni Zhang Ruchen ang pawis sa noo. Kailangan kong sabihin kay Zixi. Maya-maya. Sa madaling salita, hindi pa nabubunyag ang pagkatao mo. Hindi mo kailangang mag-alala. Gawin mo lang ang tulad ng dati. Itong si Senior Sister Huang, napakayaman ng imahinasyon. Pero kahit mayroon man kaming ginagawa, ano namang kinalaman noon sa kanya? May kaunting hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin ni Senior Sister. Siguro, hindi pagkakaunawaan, baka ako ang may kasalanan sa kanya. Isi! Si Senior Sister Huang, malamig, malakas ang cultivation. Kung normal lang ang relasyon nyo, bakit siya madaling kikilos ng ganoon? Ayoko nang pakialaman ang mga problema mo. Ikaw na ang lumutas niyan. Sa loob ng isang buwan na ito, mag-ingat ka. Huwag kang mamatay sa kamay ng iba. Nga pala. Sa ganito kataas na bounty, tiyak na maraming eksperto ang pupuntirya sa akin. Anong gagawin ko? Alam ko na. Maya-maya, pumunta na ang binata sa tirahan ni Duan Muya. Anong sabi mo? Gusto mong tumira dito ng isang buwan? Gulat na sabi ni Duan Muya. Ang babaeng iyon na si Huang ay masyadong malupit, reklamo ni Blackie. Sinira ni Senior Sister Huang ang tirahan ko. Wala na akong mauwian. Baka naman may kabaitan si Senior Sister Duan Mu na kukupin ako pansamantala. Ang pagtatago sa lugar ni Senior Sister Duan Mu ay tiyak na ligtas. Hindi mangangahas ang mga assassin na pumunta rito para gumawa ng gulo, di ba? Pag-iisip ni Zhang Ruchen. Sige, dito ka na. Ako ay sa kabilang kwarto. Teka, nasaan ang mga gamit mo? Ang mga gamit ko, nasa akin lahat. Inilabas ng binata ang time and space panel at naglabas ng mga damit. Ano? Special treasure, lubos na nagulat si Duan Muya. Ituring mo na lang na ganoon. Kung gusto ni Senior Sister Duan Mu ng special treasure, pwede kitang bigyan ng isa. Ang special treasure ay napakahalaga. Ang magkaroon ng isa ay napakagaling na. Pero may pangalawa ka pa. Gusto ba ni Senior Sister Duan Mu ng special ring o special bracelet? Kung pwede, gusto ko ng special bracelet. Sa itsura niya, mukhang hindi siya nagsisinungaling. Hindi kaya't hindi lang isa ang special treasure niya. Nga pala.
Yung pusang nagsasalita, pahiram muna ng ilang araw. Kinuha ni Duan Muya si Blackie. Tulong. Tulungan mo ang emperador na ito, Zhang Ruchen. Walang nagawa si Zhang Ruchen kundi mapailing. Zhang Ruchen. Wala ka talagang katapatan, sigaw ni Blackie. Lumipat ang eksena sa gabing iyon. Magandang gabi, Junior Brother Zhang. Lumabas si Duan Muya na nakasuot ng napakagandang damit. Senior Sister Duan Mu, bakit napakaganda ng iyong suot? Medyo nagulat si Zhang Ruchen. Siyempre, para sa'yo. Sa tingin mo, maganda ba ako? Lumapit siya at niyakap si Zhang Ruchen. Junior Brother, bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ba ako maganda? Namumula ang mukha ni Zhang Ruchen at nautal, maganda-maganda ni. Kung gayon, ako ba o si Junior Sister Z ang mas maganda? Itong maliit na demonyita. Hindi ko na kaya. Mabilis na kinuha ng binata ang special bracelet, isinuot kay Duan Muya, at itinulak siya palayo. Junior Brother, ito ay isang special treasure. Pwedeng ibenta ito ng malaking halaga. Talaga bang ibibigay mo sa akin? Isang bracelet lang yan, walang halaga. Kung gayon, hindi rin kukunin ng ate mong ito ng libre. Itong patak ng Half Saints Essence Water, ibibigay ko sa'yo. Salamat, Senior Sister. Mukhang itinuring na akong kaibigan ni Duan Muya, naisip ni Zhang Ruchen. Isang patak ng Half Saints Essence Water ay kasing halaga ng iyong bracelet. Sa susunod, kung may kailangan ka sa West Campus, hanapin mo ako. Nga pala, sa makalawa, magbubukas ang Divine Power Palace. Malaking tulong ito sa iyong pagsasanay. Huwag mong palampasin. Salamat sa paalala, Senior Sister. Tamang-tama, refine ko ang patak ng Half Saint na ito ngayon. Pagdating sa Divine Power Palace, magkakaroon ako ng malaking pakinabang. Ilang araw ang lumipas, lahat ng pinakamagagaling ay tinipon sa Divine Power Palace para sa pagsusuri. Dito, nakaharap sila ni Zhang Ruchen. Nang makita si Zhang Ruchen, iba-iba ang reaksyon ng bawat isa. Si Duan Muya ay masaya at natutuwa. Si Huang Yanchen ay malamig ang ekspresyon, may kaunting tampo. Itong manyakis na si Zhang Ruchen. Ang kanyang cultivation, ilang araw pa lang, ngunit malaki na ang itinaas, puna ni Luo Shuihan. Ang batang ito ang numero 1 bagong mag-aaral, si Zhang Ruchen, di ba? Hindi lang numero 1 bagong mag-aaral, kundi napakagaling pa. Pinatay pa nga si Feng Zilin. Ang tingin ng lahat nakakawalang kumpiyansa naman, medyo nahihiya si Zhang Ruchen. Biglang tumakbo si Duan Muya at nagtanong, Junior Brother, ang iyong aura hindi kaya't na-refine mo na ang patak ng Half Saint? Na-refine ko na lahat. Anong klaseng halimaw ka ba talaga? Lubos na nagulat si Duan Muya. Isang araw pa lang, natapos nang i-refine ang Half Saints Essence Water. Nang marinig ito, lahat ng naroroon ay labis na nagulat. Mahigit isang araw lang natapos nang i-refine ang Half Saints Essence Water. Talaga bang ikaw ay isang prinsipe mula sa isang maliit na kaharian? Ang talentong ito, tunay ngang nakakagulat. Paano ko man maintindihan, paanong sa loob ng isang araw ay matatapos i-refine ang Half Saints Essence Water? Ito ay sikreto ko, Senior Sister, huwag mo nang itanong. Sa isang cute na Senior Sister na tulad ko, hindi mo pa rin sasabihin. Ang damot mo naman. Junior Brother Zhang, isang buwan ka pa lang dito, paano ka nagkaroon ng Essence Water ng Academy? Tanong ni Chai Tianchong. Maliban kung bigay ng Academy, sa black market lang makakakuha nito. Hindi kaya't may kakilala si Junior Brother sa black market. O mayroon kang taga-suporta sa loob ng Academy? Anong ibig niyong sabihin, ha? Pinaghihinalaan niyo si Junior Brother na may kaugnayan sa black market, sabi ni Duan Muya. Senior Sister, nagkakamali ka ng intindi. Kung nakakuha siya ng Half Saints Essence Water, gusto ko ring bumili ng ilang patak. Kung pinipilit niyo pa ring malaman, kung gayon, sasabihin ko na sa inyo. Ang Half Saints Essence Water na ito ay regalo sa akin ni Senior Sister Duan Mu bilang pasalubong. Kung gusto niyong bumili, hanapin niyo siya. Tama. Ang patak ng Half Saint na iyon ay ako ang nagbigay kay Junior Brother Zhang. Nang marinig ito, ang grupo ni na Chai Tianchong ay labis na nagulat. Si Zhang Ruchen, si Duan Muya ang ginawang taga-suporta. Hindi kaya't hindi normal ang relasyon ng dalawang ito. Si Duan Muya bakit niya nagustuhan ang taong ito? Zixi, hindi kaya't gusto mo ang taong ito? Tanong ni Huang Yanchen. Senior Sister Chen, tingnan mo ang regalong ibinigay niya sa akin. Itinaas ni Duan Muya ang kamay para ipakita ang bracelet. Isang sirang bracelet lang, naloko ka na. Magising ka nga. Anong sirang bracelet? Ilagay mo ang iyong genuine key dito. Ito ay isang special jade bracelet. Totoo nga. Isa itong special treasure, lubos na nagulat si Huang Yanchen. Senior Sister Chen, sa pagkakaalam ko, hindi lang isa ang special treasure niya, bulong ni Duan Muya. Bigla siyang lumingon kay Zhang Ruchen na nagpatayo ng balahibo nito.
Anong nangyayari? Ang tingin niya parang kinikilabutan ako. Magandang umaga, Ninth Prince, dumating ang grupo ni Zixi. Iyan na naman ang sorpresang si Zixi, naiinis na naisip ni Huang Yanchen. Senior Sister Chen, narinig mo ba kung gaano ka-close ang tawag nila sa Ninth Prince? Muling nagdagdag ng gatong si Duan Muya. Silang tatlo ay nakalampas sa unang palapag ng Seng Tower. Tiyak na may karapatan silang pumasok sa Divine Power Palace, naisip ni Zhang Ruchen. Maya-maya, lumitaw ang dalawang guro. Ako ang Vice Headmaster ng West Campus, si King Hua, pagpapakilala ng matandang babae. At ako si Eugene Chen, Elder ng Inner Palace, isang Formation Master. Nagbibigay galang sa Vice Headmaster, Elder Yu, sabay-sabay na sabi ng lahat. Ang spiritual power ni Elder Yu ay umabot na sa level 39. Siya ang may pinakamalakas na spiritual power sa Inner Palace. Ang pagsasanay sa Divine Power Palace ay para mapataas ang inyong spiritual power. Kung nais niyong maging pinakamataas na henyo, kailangan munang sanayin ang spiritual power. Mayroon bang nakakaalam kung ano ang gamit ng spiritual power? Nang makitang tahimik ang lahat, lumapit si Zhang Ruchen. Sa paggalang, Elder. Kapag mas malakas ang spiritual power, mas maagang maaabot ang mas mataas na realm kasabay ng mga eksperto. Nang marinig ito, nagulat ang Elder at nagtanong, ano ang pangalan mo? Ang estudyante po ay si Zhang Ruchen. Ikaw nga pala. Bago ako pumunta rito, pinuri ka ng husto ng headmaster. Ngayon, anong level na ang iyong spiritual power? Elder, hindi po sigurado ang disipulo marahil ay level 25. Nang marinig ito, nagsalita si Hu Jing. Zhang Ruchen, bawasan mo ang pagyayabang. Kung ganyan, mangangahas din akong sabihin na ang aking spiritual power ay level 30. Naniniwala ka ba? Kung hindi ka naniniwala, bahala ka, sagot ni Zhang Ruchen. Kung gayon, tingnan natin kung gaano kalakas ang iyong spiritual power. Zhang Ruchen, simulan ang pagsusuri sa spiritual power, sabi ng Vice Headmaster. Kung gayon, hayaan niyong ang inyong senior brother na si Chai Chanchong ang mauna. 24 na light patterns ibig sabihin, spiritual power level 24. Hindi maikakaila na siya ang senior brother. Narinig ko na sabay niyang sinasanay ang spiritual power at beast taming. Ang kanyang spiritual power ay tunay ngang kakaiba. Ang makaabot sa level 24 bago mag-negatibo 30 anyos ay tunay ngang pambihira. Ngunit kung magtutuon ka ng pansin sa pagsasanay, mas mataas pa ang mararating mo sa hinaharap. Maaari po bang itanong sa Vice Headmaster, anong landas ang dapat kong tahakin mula ngayon? Ang pagpili ay nasa iyo. Ngunit kung tatahakin mo ang martial path, kailangan mong bawasan ang effort sa pagsasanay ng beast taming. Sa ganoong paraan, sa susunod na taon sa pagsusuri para sa paggalugad ng medium-level historic site ng Inner Palace, magkakaroon ka ng pagkakataong mag-breakthrough sa Earth Realm. Sa paggalang, Vice Headmaster. Kung gayon, nagpasya akong ipagpatuloy ang pagsasanay sa martial path. Tiyak na gagamitin ko ang aking pinakamataas na estado para makapasok sa medium-level historic site. Ganoon pala. Ang paggalugad sa mga historic site ay makakapagbigay ng malalaking yaman. Hindi katakatakang sa nakalipas na mga taon, pinipigilan ng mga henyo ng West Campus ang kanilang cultivation level, naisip ni Zhang Ruchen. Hualian, spiritual power level 16 na. Juhailan, level 18. Buqianfan, level 12. Ang spiritual power ng karaniwang martial artist ay hindi lumalagpas sa level 12. Noong nagsimula akong magsanay ng spiritual power. Ang ganito ngayon ay may tuturing ng henyo. Suling, spiritual power level 12. Susunod, Zixi. Zixi, spiritual power level 16 na. Hindi na. Anong kinain ng babaeng ito at ang lakas niya? Huang Yanchen, spiritual power level 21. Hindi ko inaasahan na tumaas ng isang level ang aking spiritual power kamakailan. Susunod, si Fang Commandery, Hu Jing. Hu Jing, level 17. Ang mga bagong mag-aaral ng West Campus ngayong taon, tunay ngang mga nakatalungkong tigre, nakatagong dragon, sabi ng Vice Headmaster. Salamat po sa papuri, Vice Headmaster. Sa simula, gusto kong gamitin ang pagsusuring ito para takutin sila. Hindi ko inaasahan na naagaw lahat ni Huang Yanchen ang spotlight, naiinis na naisip ni Hu Jing. Duan Muya, spiritual power level 20. Mas mahina pa rin ako sa iyo ng isang level. Mahilig ka kasing maglaro. Ang mas mababa sa akin ng isang level ay magaling na, sabi ni Huang Yanchen kay Duan Muya. Susunod, Lu Shuihan. 17 taong gulang pa lang pero umabot na sa level 26 ang spiritual power. Hindi maikakaila na siya ay inapo ni Luoxu. Ang mga mag-aaral ngayon ay palakas ng palakas. Matatanda na talaga kami. Ano? Level 26. Tunay ngang abnormal.
Sa puntong ito, lumingon si Hu Jing kay Zhang Ruchen at nanghamon. Hindi ba sinabi mo kanina na ang iyong spiritual power ay level 25? Bakit hindi ka magpa-test ngayon? Naniwala ka pa sa pagyayabang niya, tawa ni Chai Chanchong. Hindi kaya't kapantay niya ng talento si Senior Sister Luo. Tunay ngang mapakarapin. Haha! Hindi ako pwedeng masyadong mapansin. Kapareho lang ni Luo Shuihan ay sapat na, naisip ni Zhang Ruchen. Kaya't lumapit siya at inilagay ang kamay. Level 25. Sina Luo Shuihan at Zhang Ruchen ang may pinakamataas na spiritual power sa West Campus. Napakagaling. Kaunti na lang ay kapantay na niya si Luo Shuihan, lubos na nagulat ang Vice Headmaster. Paano nangyari yon? Hindi ko inaasahan na level 25 ang kanyang spiritual power. Hindi kaya't may problema ang testing stone, hindi makapaniwala si Hu Jing. Kung gayon, sino ang henyo na may pinakamataas na spiritual power sa academy? Tanong ni Huang Yanchen. Ang nangungunang mag-aaral sa edad na umabot sa level 26. Ngunit isa siyang alchemist na pangunahing nagsasanay ng spiritual power. Ang pangalawa ay si Luoxu. Sa edad na 16 na umabot sa level 27. Mula noon, wala pang nakakalampas sa kanya. Biglang nagsalita si Luo Shuihan. Junior Brother Zhang, hindi mo pa ginagamit ang iyong buong lakas. Ang level 25 ay hindi mo tunay na lakas. Si Senior Sister Luo, tunay ngang may matalas na mata. Totoo ngang medyo nagpigil ako. Hindi ko inaasahan na mapapansin niya, naisip ni Zhang Ruchen. Huwag kang mag-alala. Kung mataas ang iyong potensyal, mas hahangaan pa kita. Nang makita ito, nagsalita ang Vice Headmaster. Zhang Ruchen, kung may potensyal ka, ipakita mo na. Ang tunay na henyo lamang ang nakakatanggap ng pinakamahusay na pag-aalaga. Kung malalampasan mo si Luoxu, hihiligin ko para sa iyo ang 1-0 patak ng Half Saint's Essence Water. Sinasabi ng headmaster na kailangan niyang tuparin ang kanyang salita. Pero huwag kang mag-alala. Basta't may mataas kang potensyal, hindi ka pababayaan ng academy. Ang 10 patak ng Half Saint's Essence Water ay napakahalaga. Nakumbinsi na ako. Kaya't lumapit muli ang binata para magpa-test. Bagamat mas maraming yaman, mas mabuti, kailangan ko pa ring magpigil. Kung hindi, magdudulot ito ng kapahamakan. Sa pagkakataong ito, susubukan kong magpanggap ng mas maayos. Boom! Nagpanggap ang binata na pagod at hirap. Ginawa na po ng estudyante ang lahat ng makakaya. Hanggang level 29 lang po. Nang marinig ang level 29, natigilan ang lahat. Lagot? Sumobra yata ako, natarantang naisip ni Zhang Ruchen. Napakagaling mo. Huwag kang mag-alala, ang 1-0 patak ng Half Saint, hihilingin ko para sayo. Mukhang hindi kasi nungalingan ang chismis tungkol sa laban niya kay Luoxu. Hindi ko inaasahan na ang West Campus ay magkakaroon ng ganitong pambihirang henyo, sabi ni Elder Yu. Zhang Ruchen tunay ngang magaling na siyahang sabi ni Luo Shuihan. Senior Sister Chen, sa ganyan niyang estado, karapat-dapat na ba siya sa'yo, pang-aasar ni Duan Muya? Manahimik ka, Zixi. Sige na, hindi na maaga. Pumasok na kayo sa Divine Power Palace para magsanay. Habang si Hu Jing ay sobrang naiinis. Bakit sa harap niya, palagi na lang akong isang basura? Bakit hindi siya patayin ng mga assassin ng Underworld? Mga walang silbi ba sila? Sa puntong ito, pumasok na ang lahat sa loob ng Divine Power Palace. Sa harap nila ay 12 na Half Saint Intention Maps. Hindi ang mga bagay na ito ay mukhang rubbing scrolls, naisip ni Zhang Ruchen. Kailangang gumamit ng Spirit Crystals at sa pamamagitan ng formation para ma-activate ang kalooban ng Half Saint sa larawan. Para mapanday ang spiritual power, malaki-laki rin ang magagastos na yaman dito. Nang makitang nakatayo lang ang binata, tinawag siya ni Duan Muya. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Pumasok ka na agad. Ang mga mag-aaral na may spiritual power na level 20 pababa ay magsanay sa unang palapag. Ang mga lampas level 20 ay umakyat sa ikalawang palapag. Ang ikalawang palapag ba ay rubbing scrolls din ng Half Saint Intention. Ngunit ang 6 na Saint Intention Maps sa ikalawang palapag ay kayang magpataas ng spiritual power ng mag-aaral hanggang level 30. Narinig ko na sa ikatlong palapag ay may isang tunay na Saint Intention Map. Ngunit si Luo Shuihan lang ang nakakarating sa ikatlong palapag. Malinaw na alam mong hindi ako makakapasok pero sinasabi mo pa sa akin. Sinasadya mo bang inggitin ako? Sige na, Senior Sister, kailangan ko nang pumunta doon. Pagkita na lang tayo mamaya. Umakyat na rin si Zhang Ruchen sa ikalawang palapag. Hindi ko inaasahan na ang ordinaryong larawang ito ay nagtatago ng ganito kalakas na kapangyarihan. Pagkatapos ay humanap siya ng lugar para umupo at magsanay. Maya-maya.
Ito ba ang espasyo sa loob ng Half-Saint Intention Map? Biglang may isang napakalakas na espiritual na puwersa ang lumipad patungo sa kanya. Ang lakas ng pressure na ito. Tunay ngang Half-Saint Realm. Ang spiritual will na ito ay parang bundok na dumadagan. Maya-maya, tagaktak na ang pawis ng binata. Phew! Sa wakas, naka-adapt na ako sa pressure na ito. Biglang may isang babaeng may hawak na espada ang sumugod para umatake. Hindi kaya't ito ang half-saint na Sixu Wanjian, lubos na nagulat si Zhang Ruchen. Hinawi ni Zhang Ruchen ang espada para sumalad. Ang dalawang atake ay nagbanggaan, lumikha ng isang malaking pagsabog ng espiritual na enerhiya. Sa ilalim ng 10 ulit na spiritual power pressure, nagawa mo pa ring humawak ng espada para sumalad. Ang iyong spiritual power ay umabot na sa level 30. Ang rubbing scroll na ito ay hindi na makakatulong sa iyo. Lumabas ka na. Umabot na sa level 30 ang iyong spiritual power, nagsalita si Luo Shuihan. Nagbibigay galang kay Senior Sister Luo. Hindi ba't umakyat ka na sa ikatlong palapag? Sa pangalawang beses mong pag-test, alam kong hindi mo pa rin ginamit ang buong lakas mo. Na-curious ako kung ano talaga ang tunay mong spiritual power level. Tunay ngang hindi maitatago kay Senior Sister Luo. Umakyat ka sa ikatlong palapag, doon tayo mag-usap, pangunguna ni Luo Shuihan. Senior Sister Luo, narinig kong ikaw lang ang makakaakyat sa ikatlong palapag. Hindi makakaakyat ang iba. Dahil sa ikatlong palapag ay may isang tunay na Saint Intention Map. Mula sa Luo Clan ito dinala dito sa West Campus. Kayamanan ng inyong pamilya. Paano ako mangangahas ni Zhang Ruchen? Kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Kung ito ay pribadong pag-aari ko, maaari kitang imbitahan na magsanay kasama ko. Dahil sa buong West Campus, ikaw lang ang may kwalifikasyon. Si Senior Sister Luo, mapagbigay at malawak ang pangunawa. Ako po ay humahanga. Ang puso ni Senior Sister Luo sa pagsasanay ay napakadalisay. Tunay ngang kakaunti ang mga taong tulad niya. Pagkatapos ay lumitaw ang Saint Intention Map. Napakalakas ng pressure. Ang tunay na kopya na ito ay hindi maikukumpara sa mga rubbing scroll. Ang ninuno ng Luo Clan ang nag-iwan ng Saint Intention Map na ito. Narinig ko na hindi lang ito naglalaman ng kalooban ng ninuno, kundi pati na rin ng isang uri ng malakas na martial Dao. Ngunit nakakalungkot, sa nakalipas na 200 taon, bagamat may lumitaw na mga henyo sa Luo Clan, walang sinuman ang nakaunawa sa martial Dao na ito. Hindi ko inaasahan na ito pala ang Saint Intention Map ng dati kong kakilala. Naisip ni Zhang Ruchen.